Binga na pinag-usapan natin on the side of Omega na talagang binigay nila kay Super Yoshi. So now, nakalaban nila yung Carl TZ Fanny. For a long time, hindi natin doon nakita. Naalala ko during MSC, nagaling si Carl, tas tuwang-tuwa tayo lahat. And this time, it's gonna be the Fanny na hahawakan naman ni Young Goat. This is gonna be a high-pressure match para sa barangay. Hindi na sila pwedeng matalo dito kung gusto nilang makatagal sa seryeng ito. Oo, kailangan dito tumama lahat ng mga vacuum from Okir para mailang si JP. Kasi grabe yung space na kaya ibigay nito with the Unbreakable also. And even yung kay Sanji. So crowd control-wise, parang same concept yung mga mage. Pangpigil, technically, yung Hilda and even Ruby against the Fanny. So, expect na hindi muna agad aangat sila JP doon sa may Riverside. Hahanapin muna nila at aalamin kung saan yung magiging rotation ng mga players ng Omega. Tsaka, i-expect natin ngayon kung paano rin yung magiging rotation. And of course, paano yung level of aggressiveness dito ni Sanji. Especially na medyo refreshing nga uli sa mata natin yung isang Veil on the mid lane. Oo, ang daming bago nating nakikita ngayong araw na to. Hindi man bago, totally ang Veil dahil nasilip na rin natin to sa mga ibang mga manlalaro. Ay dami talaga nating nakita for this final day of Week 2. And this could be the potential final game kung sakaling makaisa na naman ang TLPH. Kaya naman para sa Barangay Omega, kailangan nilang kumapit. Ang lason, last minute talaga yan, lumalabas. Oh, ayun o, tingnan nyo yung galaw muna ni JP. Nakabantay muna siya doon sa mga jungle ng side ng TLPH or sa kay Carl TZ kasi kailangan muna nila malaman kung saan magagaling yung mga players ng Omega. Tsaka ito yung maganda ng alam Ayun din. na! Ang ganda agad ang pagpasok and ito yung expect natin, especially na nahawakan nga ni Carl TZ yung kanyang Fanny. Pero sa may bandang gitna, ang aga-agad ng sakit doon na natamo ni Sanji. Grabe yung stun plus the Soul Sever combo. Yun talaga yung mga pinakamahapding pwede mong makuha ng early game pa lang. That was a full HP burst down na pinakita doon ni Andoryu. Oo, kasi kailangan din dito na talagang mapauwi agad si Sanji. Although na-clear pa naman ni Sanji lahat ng minion wave. Kaya nauna din na nakauwi si Okir. So far, things are stable pa naman on all sides ng Land of Dawn. Pero yan, may information from Sanford na si Andoryu nandun sa jungle nila. Kaya ganun din yung ginawa ni Carl TZ sa side ng Omega. Naka-Cho XP din pala no, ang side ng TLPH. Minsan na rin lang tayo actually dumadalas na yung pagkita natin dito sa isang Cho XP lane. And this time is JP holding this Gatotkacha. Para sa akin, mas prefer ko pa rin yung Cho dito sa roam. Pero the fact na meron kang XP lane Cho means na ang lala agad ng power spike ng sipa mo. Ayun na naman tayo, papasok na yung Sansan more on setting up spaces and of course the place para nga doon sa Baby Cakes duo. And the glue that holds them together ngayon ay pababagsakin agad ni Andoryu with the first blood. At yung pagong ay hindi malalapitan dito ni Carl TZ. Oo, ibibigay na lang. Hindi pa naman nakakapag-purple buff pero diversion play delikado. Dito na nga lang din nasa lubong. Time na nga lang din dito pagsugod ng barangay habang yung purple buff ay kanila pinagkakaguluhan ay kukuha pa nga ng double kill dito si Carl TZ. At dito sa may bandang kaliwa, hindi na nga lang din siya tatantanan ni Luis at Super Yoshi. Grabe naman doon pumulso. Grabe makiramdam yung TLPH kasi yung ano dito, yung latag ni Sanji ng skill niya, bago pa lumabas doon sa diversion. So naabangan kaya pag landing dito or pag teleport nila Andoryu and the rest of the players of Omega, may damage na agad kaya nabaliktad pa yung setup play sana ng Omega doon. Nung nakita ko yung diversion mula dito sa kupunan ng Omega, naisip ko na ang ganda ng play ni Okir. Parang sure win yung angulo na yun. Pero agad itong na-deny ni Sanji with a full combo na ganyan yung damage pero 4 yung natamaan dun kanina. Oo, sakit na ng damage pala talaga dito ni Sanji. Saka bukod na sa sabihin na natin medyo nagulo si Carl TZ, but he won't go without a fight. Naka-double kill pa siya doon, di ba? So just so imagine kung paano na somehow na-utilize yung damage control dito for TLPH. Matagal-tagal na po sa liga si Carl TZ pero 7 beses pa lang pala nagagamit ang Fanny. At dito natin makikita no, na mukhang special na okasyon lamang nilalabas ito. Ito yung tinatago na plato ng nanay mo na lumalabas lang pag Pasko. Oo, yung parang biglang may yung mga kakaibang China wear ay doon makikita. Yung mga color blue, yung blue and white. Oo, mahal yun. Wala. Parang pag nabasag mo, buong tuition fee mo na. Talagang maiiyak ka. Yan yung mga iyahain mo lang pag may special nga na okasyon. Pero ngayon, ay makikita ulit natin ang nagbabadyo pangarip sa purple buff. Ayun na naman, Palibot na naman sila dito.
Igigilid ng gusto ni Carl Tizzy. Ang ganda ng face check dito ni Sanji. Ando nakaabang yung mga wind blow. Yung windstorm if ever man ay naka-ready din. Abante agad dito ang 4 na miyembro ng barangay habang Luis, dito sa may ayun bandang na! gilid. Sinosolo sila dito Ay! nila JP. Pero grabe na rin yung damage dito. Avatar the Guardian tatama man. Pero mapupuruhan pa rin sila dito ng barangay. What a flicker play coming in from Super Yoshi at agaran ding pinasabog ng Louie. Yun naman pala yung play na hinahanap nila pero papuntang saan ang diversion Ay, na to lumabas. ay Okay. mukhang naamoy ni Oo, Owen. nakita din yung skirt ng Louie na Oo. nakalabas doon sa may bush kaya nalaman din. But yup, Omega dito nagkaroon sila ng sariling version nung play kanina nila Sanji doon sa may purple buff. This time around, pinilit ni Super Yoshi yung flicker to second skill with the Ruby. Kaya naging akma din yung Don't Run ng Wolf King. At dahil dyan, lamang na ng 1,000 ang Omega at silipin natin yung handcam ng The Young Goat on his fanny. Ito yung isa sa mga pinakamahirap na hero na gamitin. Kaya dapat talaga komportable ka at bihasa sa ginagamit mong phone at pati na rin sa sarili mong galaw. At wala naman ng question sa parehas na factor. Kailangan talaga maipakita mo yung lakas sa laro. Ito yung lakas sa laro ng funny talaga ni Carl Tizzy. Getting Andoryu. Oo, at tuloy-tuloy lamang ang aksyon. 5 minutes in. Mukhang nakapitas ng malupit ang TLPH pero lamang pa rin naman ang Omega ng 1,000. 1 minuto lagpas pa bago lumabas ang pinakahuling turtle. At this time around, Omega naman ang lamang sa objectives. Oo, kailangan dito for Omega, anahan nila dito, i-focus lang nila na pahirapan na si Oheb doon sa may bottom lane kasi kailangan nilang pigilan eh. Hindi pa napapatay. Okay. Tuloy-tuloy pa rin dito. At yun din yung magiging objective Revitalize na. ng TLPH. Andun agad yung Revitalize at andun yung Sipa naman nagagaling kay Sanford. Super Yoshi doon sa may Oh! pinakadulo na kapag Don't One Wall King pa nga nadadama yung ibang mga miyembro doon sa damage na napakasakit na pangungulit dito ni Luis from Barangay. Napakakunat din kasi ng isang Hilda. Oh. Ito yung tipo na kahit pumasok ka sa loob ng jungle, sa ilalim ng torre, ito yung walang hiya na walang pake. Oo, kahit gaano nakawasiwas yan kasakit. eh. Tsaka grabe yung lifeline niya dito. Didikit lang siya sa damo. Oo, kaya pumapasok lang din talaga anytime. And at a time, na paggamit agad nila si JP ng Revitalize. So, ang kinagandaan naman doon para sa ng TLPH, hindi pa rin naman talaga nabibigyan si Oheb ng kill. So, continuous pa rin. Pero interestingly enough, si Jom dito ang lamang in terms of gold. Pero very minimal lang. Sipa. Okay, makukuha na nga lang din dito si Ukir. Makakaligtas ng slight. Nagandang attempt yun for TLPH pero medyo nag-fail sila doon. Oh, at dahil nga nagamit na rin ang kanilang mga abilidad, mukhang ibibigay ang turtle na to. Maliban na lang, of course, kung makaharap ng angulo. Pero mukhang back na muna ang call. Sanford! At aabante na nga lang din dito, hino-hold back ni Sanford o si Super Yoshi. Habang si Luis naman ngayon na mapagdidiskitanan doon yung mga Windblade. Pero napakakunat pa rin talaga dito ni Luis. Okay, so para dito sa Omega kanina, na-activate bigla yung Wilderness Blessing ni Okir. Kaya din siya nakatakas doon sa burst coming in from Sanji. Pero maganda dito yung clapback ng side ng TLPH kasi at least nakakuha sila na isa. Tapos ang kinagandahan palalo is that yung hero dito ni Carl Tizzy is napakadali pumunta sa other sides of the lane. So focus ulit. Oh! Diba sabi natin, other sides of the lane, nasa top lane pala. At saktong-sakto no, nasa etapan pa nga ni Sanford. I think na burn naman yung flicker ni Sanford. Importante na at least may na-burn na battle spell para mangyari yon. But with that kill, equalize na yung gold lead nila. Ang ganda no na na-acknowledge agad dito na napansin din nila na kailangan mabigyan din agad dito si Joma while all the while na nagpo-push back dito yung ibang members ng Liquid. Oh, pero ito na naman si Carl Tizzy, ambalang naman dito kay Luis sa mid lane. At ito si Luis parang sure na hindi mo mababurst yan eh. Kanina pa eh. Kahit 10 cable. Hindi talaga. Siguradong mahihirapan pag i-burst ang Hilda. But the same could not be said here for Okir. Kailangan talaga mag-ingat dito i-correct ni Joe. Pero si Carl Tizzy ang kailangan mag-ingat. Grabe rin yung salubong sa kanya dito ni Luis. Oo. Parang ito yung sinusubukan nila Sanford the other day din. Yung agad-agad na sinasampal ng ulti ni Hilda. Power wilderness agad para hindi na makakable. Oh, alam mo ngayon para sa Omega, nag-aabang lang talaga sila na pumasok. Ayan, pumasok, hinila. At nandito na nga lang din pa rin ang mga dashes. Jit Kundu out. Dito sila Sanford. Papasok na nga bali si Carl Tizzy. Nandiyan ang mga kable nakaabang. Habang si Andoryu, medyo hold back pa rin naman. Si JP, iniinda yung sakit. Oo. Grabe rin dito yung patience din ng TLPH. Hindi sila basta-basta gumagaw. Oh, kailangan mauna si JP na unbreakable against Super Yoshi. Kasi so far, maganda yung mga nagiging dito, set up play from Super Yoshi. Let alone yung nasa harap siya, tapos bigla siya don't run Wolf King. Parang
pangtanggal siya nung play ng na TLPH. Oo. At tandaan natin, no, walang purify at wala ring flicker dito si OEB. Yep. Sprint is the choice here for Iritel. At kadalasan naman pag Iritel sprint talaga ang kinukuha. Kaya naman hindi rin pwedeng pumwesto si OEB kung saan pwede siyang biglain ng flicker. I'm offended dito ni Super Yoshi. Pwesto ni JP. Oh. Ayan na. Naghahanap ata Okay. sila ng diversion play. Tsaka dito na nga natin inaabangan kung paano niya makakapitalize ngayon Unbreakable against Super Yoshi. Uy! Kasi sa ngayon, sila yung nasa waiting game. Grabe naman yung pagpasok dito sa Sanford. Medyo nabukod niya rin si Andori para makakatumbling out. Siya pa nga yung mas madadali dito. Andun yung Ton. Super Yoshi will fall down na nga lang din. Wow! But without it, si Jom naman na makaka-triple kill. Tatlo para sa isang palitan dun. Ganda ng trade na yon para sa Omega at mukhang kinailangan pa mag-flicker pala yun ni Sanji. Buhay pa rin naman ang jungler ng TLPH. Pero habang tinetake yung Lord, pakiramdam ko ay mahihirapan pa rin silang humanap ng angulo dito. Grabe naman. Pumasok ka. Si Karkisi nakalusot. Ano, Kaso pigilan? medyo knock up at napigilan siya doon. Hanggang dyan ka na lang. And Antorio will safely secure that Lord. Okay, nakabili na lang ng Malefic Lord na lang players dito ng side ng Omega. So we have to comment yung positioning ng Omega dito kasi parang bantay sarado doon sa Don't Run Wolf King ng Super Yoshi. Napakaganda ng pick talaga na Ruby against this Fanny. And yung burst damage din, actually wasiwas ni Luis. Kaya hindi na agad nakakapasok yung mga miyembro dito ng TLPH agad. Genius 1 and Blood Wings para dito kay Sanji. Pero meron ka kasing Enchanted Talisman para doon sa Louie. So spam lang ng spam ng mga skills. Kaya Kahit ito. hindi kayang mangbigla, basta tuloy-tuloy din lang. Kung seal play, sino mahahanap nila? Sino ba ang bibiglain nila dito? Nandito nga lang din sa lubog. May Mahina! isa mahatak. Si Sanford agad na mapaburst down dito ng Smart Omega. Sunod na nga lang din nilang atakihin dito. Diretsyon tingin sa inhibitor turret ng TLPH. Mukhang makakabag-def naman dito ang TLPH. Carl TZ, however, hindi makukuha ang kanyang purple buff dahil in-invade na agad ito ng Omega. Lumalaki na ang lamang ng barangay. 3,000 na at mukhang yung mid lane. Ang sunod na punteriya, Sanji, hindi ata naamoy ni Luis, pero si Oheb ang susunod nila. Hoy! Wow! Grabe naman yung pag-aabang doon ni Sanji. Ito na naman, ma-activate na naman ang pag-abante ng cavalry. Nagmamadali na nga lang din sila dito. Aabante. At bukod pa doon, makakalamang sila doon sa trade-off na yun. Solid play. Naaabangan talaga ni Sanji kung saan na manggagaling yung mga players. Sumakto pala si Jom. Nakuha Ayun na niya. naman, nandito na naman yung flicker play na magagaling dito kay Sanford. Kaso sa ngayon, diretso lang ang tingin. Carl, meron ka pang barbaba po. Ito, pwede natin kunin ito at habang dinukuha nga nila yan, nagsasabay din sila Andori at Luis. Kung kanina makunat ka ngayon, mangangaray ka na nga lang din. Grabe naman dito si Oheb sa pag-abante. Lamang na yung Omega, pero Diversion? parang nabalik pa ng Oh, TLPH. ayun, okay. Ay, nakita. Pero nakita. nakita! Nakita yung Balda. Okay. Ngayon makikita na rin natin ang Hinangin. replay. Oh, Kamusta ayan. ba? Ano ba nangyari doon? Ayan, okay. Ayun oh. Sakto pala yung wind blow and even windstorm. Grabe yung timing Oo, no? grabe yung timing dito ni Sanji. And pangalawang beses niya yung nagawa all throughout the game. First is yung dito kung saan siya nakapwesto ngayon. So, grabe pulso sa mapa. So, parang thinking ahead siya na kung ako yung Louie, ako si Okir, saan pupunta at kung saan din pupwesto yung ilan sa mga players. Putting Sige. himself onto other one's shoes. Pero sa ngayon, may isang mahatak at mukhang sila pa nga yata madadali. Medyo iiwas din si Kartisi pero babanda nga lang din. Babalik dito si Luis ngayon. Ang Boom! kanila mapupuruan na shutdown kill for Oheb. Yung Ako. kanina makulit na bibigyan na nila. Parang dinadaan na ng Crucial. TLPH sa veteran moves. Yup. Ang kubunan ng Omega, isang maling tapak lang. Bumalik na naman tayo sa gitna. Sobrang ganda ng term mo dito na ginagamitan ng veteran moves kasi yung ginawang play ng TLPH, alam mo na bait lang. Parang inaantay lang nila na merong maiwan kasi panghabol yung hero nila eh. Mabilis si Oheb. Pag medyo wala ka sa positioning, mahihirapan ka na talaga. Pero ito, meron nag-TP para sa Omega. Kompleto na naman sila dito. Mahatak si JP. Revitalize ay na-activate na rin agad. Oy! Kaso Oy! alam Oy! mukhang medyo nagkakaroon ng misposition dito ang barangay. Pero okay nga lang din. Naabante pa rin dito si Sanford. Makakalapit dito sila Super Yoshi at Tokir dito sa Lord para makukuha pa rin ni Kartizi. You win blow! Hindi man tatama pero sapat naman yung mga pana dito ni Oheb. Sanford, aabante pa. Wow! Nasipa dito si Okir. Maabutan pa nga ba sila dito? Yung Nakashali na nga lang din naaabot. Hindi siya makakaligtas doon. Habang si Kartizi nagkikikil dito sa batang makulit na kanina ka pa. At bibigyan sila ng isang mabuti doon.
Young Goat nag-alas Sky King. Nakahanap pa doon sa may bandang likod. And Omega, munti ka na nilang makuha yung Lord na yun. Pero dahil nga sa mga veteran moves na ginagawa ng TLPH, napalayo pa yung jungler nila. Oh, tsaka wala na ngayon nakakalapit kay Oheb. Kanina kasi may opening, pero dahil nga sila yung gustong mag-penetrate doon sa positioning na TLPH, ang hirap ngayon kasi padiretso ang mga players na TLPH. Okay, tira natin kung muna sa AOG. AOG, wala naman tatamaan pero si JP ang mas tatamaan dito na hatak. Natanggal siya agad doon ng Smart Omega. At magandang pagdepensa naman mula sa barangay. Ay, At agarang diversion diversion play. Mukhang nakita dito ni Sanford. Okay, medyo nagkabukod-bukod na nga lang din dito yung Sansan Duo. Si Sanji mapupuruan, mapapatay siya Carl! dito ni Si Antonio Orb, Carl si Orb. TZ. Pwede naman humabol pero si Oheb na sa pinakataas ay uuwi na nga lang din habang magpa-focus tayo dito sa dinadalawa. Naiwan! Sanford na Carl TZ, hindi na yata pauwi si Antonio. Abutan pa kahit anong vertical mo dyan na hindi sasapat. 3v4 ang ating nakikita ngayon. Grabe yung habulan. Para tayong nagmamarathon. Oh, pero ito sa buy time din na para Oo. dun kay Andorio kasi ang tagal din bago nahabol siya dito nila Carl TZ. So 14-14 yung score natin. Lamang yung TLPHS in terms of gold. Pero pagdating sa teamfight, pagkagandahan talaga ng positioning. Hindi ka pwede ma-caught off guard. At ito na nga, no, lamang na ang TLPH ng 1,000 against Omega. Medyo nahihirapan na ngayon ng Omega na makahanap ng magandang anggulo. Kinailangan nilang gumamit ng diversion play para mahanap si Sanji at kamuntikan pa nga mabaliktad yun. And now, ang magiging game plan dito ng Omega, ano na nga ba, Chantel? Sino ang unang pipitasin? Si Sanji nga ba o si Oheb? Mas madali for them na hanapin si Sanji. Kasi mabilis gumalaw. Well, technically mabilis din naman gumalaw dito yung yung Irithel. Pero kasi yung damage per second ng Irithel pag moving, mahirap. And yung AOE damage din ay maganda. Ayun o, naka-throat pala yung Lito. Oo, nagalit si Carl Salito kasi... Nalito siya, nalito. Nalito siya, men. Pero okay lang, nakuha pa rin naman nila yung kill. At yun nga yung mapapawow ka talaga kasi kung targeted yun, most likely hindi pa rin niya maaabot dahil napakabilis pa rin ng Suyu. 20 segundos bago lumabas ang Luminous Lord pa rin naman dahil 18 minutes pa ang Evolve Lord. Mukhang tinatauhan na ito ng TLPH at may maliit silang kalamangan dahil nga walang inhibitor turret dito sa mid lane. Tsaka hirap sila kanina, no, si Oheb, parang tinitingnan natin sa Yup. minimap kung nasaan siya. Tapos ang tagal niya doon na nag-aabang Mahirap din eh. kasi mabilis nga yung movement speed alone nung Irithel. Pero napaka-solid nung play dito ni Carl TZ kasi regardless, after niya mag-clear ng minion wave, balik na agad siya doon sa objective na gustong kuhanin Oo. ng side ng TLPH. Ang taas na rin pala ng 630. stacks dito, no, ni Jome. Kaya At least rin pwede pala. nang magtuloy-tuloy yung mga Rhapsody at pwedeng matunaw dito si JP na looking at the KDA, no, medyo talagang ang daming tinatangke for this game dahil kung titignan mo si Sanford, di naman yan tatagal sa harapan masyado eh. Talagang si JP yung tatangke. Oh, kasi parang madaming kinoconsider ngayon yung side ng Omega. Hindi nila kasi pwedeng i-full force yung skills nila pagka hindi nila masusure na makakakuha ng kill. Kasi what if biglang dumating si Carl TZ? Oo, di ba, madediretso na sila sa likod. So yung second skill dito ni Super Yoshi, regardless kung mabilis yung cooldown, kailangan on point na pag pumasok yung players ng TLPH, meron siyang pangbitaw. At ino-hold pa nga dito ang Lord. Isang reset na naman ang ating makikita. 30 segundos bago ito mag-evolve. And Omega ngayon ay hinahanap na si Kita. JP. Napakasakit na po ng pana na nanggagaling kay Suyu. At in terms of map control ay pumapalag pa rin naman ang Omega. The diversion play is still not being used here. At nandyan din sa angulo si Pwesto Sanji. ni Sanji, Sila na oh. ang hawak ng Lord na ito. Pero Lewis, Oh. check push, nakita si Sanji. Okay, nape-predict nila ngayon yung mga possible na entry point para dito sa TLPH. Habang aabatin sila, JP. Ito na nga yung sinasabi natin na may nakakaray na ngalan din sila dito. Andorio will get that Lord. Carl TZ dito sa pinakalikod. Pinapawi sila Andorio habang may isang may ipet. At si Super Yoshi yun. One man down for the side of Barangay. Okay, so pinilit na rin dito ng TLPH na makakuha ng Lord. But for Omega, they got sinecure na ng TLPH makakuha ng kill. Oo. Kasi yung Omega nakakuha ng Lord. So pinilit nila dito na makuha sa Super Yoshi para at least, pag sinabayan ng Omega dito yung Lord nila, pwede salubungin ni Sanji. Oo. Or nung bigla na siya mag-burst. At saktong-sakto, no, na mababa naman na yung cooldown ng skills ng isang Veil at this point of the game. Kaya pwede nilang i-clear. grabe Jome, naman. napilitan na naman mag-Wind of Nature. So at least ngayon, na alam ng TLPH na nandun pala yung isa sa pinaka-heavy damage dealer din ng Smart Omega, malayo.
So ngayon damage dealt tayo si Carl TZ. Again, as long as mahiwalay nila yung mga players dito ng Omega at ma-open up yung space against Jome, magiging maganda for them. Kasi kaya sila nakuha ng kill kanina, kasi nahanap ni Sanji si Jome, di ba? Diversion play Ay, diversion mula play. dito sa Omega. Lumipat lamang doon sa may Pixel Brush. Tatlo silang nagkakasya doon. At si JP ay hindi pa naman lumalapit o lumalayo sa kanyang mga kakampi. Kaya tahimik pa rin ang Land of Dawn. Matagal-tagal pa bago lumabas ang Evolve Lord. At mukhang may wave clear naman kasi parehas na kupunan. Yak, mabilis lang para sa kanila in terms of clearing na minion wave. Kay Luis dito, hindi na advisable later on kasi may information na yung TLPH na laging nanghahabol siya ng players ng TLPH. So, pwede maging bait play na to para sa TLPH na okay pa, labas muna natin kung nasa si Luis para malaman natin kung nasaan yung iba pang mga miyembro. Speaking of lead and a gap for our players, we have to consider that Okair now has the Winter Crown. So, ibig sabihin na prepared just in case na pag mali yung kanilang TV, that's it. Pero sa ngayon, ito na nga lang din ang kanilang pupuruan Super Yoshi na sipa pero mukhang magsasucceed pa rin naman doon na TLP siya makakuha ng kill. Luis na nangunguleta. Alam na nila ngayon kung saan to dapat puruhan. Nilalayo, pinipilit na lituhin dito sila Sanford. At mukhang ang TLP siya hindi pa rin naman basta-basta kakagat sa patibong. 40 seconds out for Super Yoshi. At Omega ngayon ang dehado. JP, papasukin nga ba? Sanford looking for the angle. At si Cartesi nandun na sa likod. Cartesi, mamamataan nga dito sila Andorio pero ito na nga lang din ang kanilang pagbanda-banda. Hindi nila basta-basta ipipilit to. Lalo na't alam nilang may kasakitan din si Jome. At saka saktong-sakto mauuna yung Lord at mahuhuli si Super Yoshi. Hindi na kayang i-withstand dito yung burst damage ng TLPH si Super Yoshi. Kasi nagamit na rin niya kanina doon yung mga skills niya, pero hindi pa rin siya nakatakas, tas nasipa. Binibigyan na talaga siya dito ng TLPH kasi siya talaga nagpapahirap para doon sa ilang mga miyembro na pumasok. 21 minutes in, nandito na nga ang mga members ng Omega at TLPH. At TLPH naman ang hihila ng aggro ng Lord. Kitang-kita ng barangay kung ano nga ba yung nangyayari dahil nandyan naman si Luis. Pero kita din ng TLPH na malayo ang Omega. Pero tandaan natin, may diversion kasi ang kupunan ng barangay. Aningin lang to ng Omega. Si Luis na talaga yung magpaparamdam na nandito siya. So magiging mahaba lang, mag-clear muna ng minion wave. So inaantay sa may bottom lane, pag nagkaroon ng activity dito sa may bottom lane, tsaka magpo-force yung TLPH ng Lord. Tsaka nakita nila wala nakaabang dun Sakto yung Magic Sentry. So they know 5 miyembro na TLPH ang nandito sa vicinity ng alang din ng Lord. Ito na yung pagkakataon. Sinalubong na agad ni Daddy JP to sila Jome na ngayon ay medyo napapatas ang alang din. Super Yoshi with the Don't Run Ball King. JP out ng alang din muna at members dito ng TLPH ay won't back down. O yung Lord ay reset pa rin naman ulit. Dami nangyari, pero wala naging casualty, na-reset pa yung Lord. Sobrang disiplinado ng parehas na team. Nung nakita nila na marami nang na-burn ay hindi na niya tinuloy pa. At si Luis nga lang ang magbibigay ng vision for the side of Omega. Nagpa-farm lang ng damage dealt si Carl Daisy. Sabi niya kailangan tumaas ang stats. Kailangan ihabol yung damage dealt sa iba ko pang mga GPM dito. So meron ng immortality si Super Yoshi. Probably for the next Lord attempt ng TLPH, ganun na rin yung gagawin. Nakaharap si Luis, magbibigay ng information, tapos may biglaan. Pero for Omega, parang kailangan nilang baguhin kung saan pumapwesto si Jome kasi pang ilang Lord na yun na doon siya nahuhuli halos, tapos umaatras, di ba? Tsaka ang talino din ni JP doon sa diversion na yun. Hinintay niya talaga na paglabas ay agaran siyang pumasok with the taunt. And kailangan natin mag-ingat dito ng Omega. And this Lord is actually one of the most important ones, though. Pag nagpas 20 minutos na kasi, yung Lord na yan, panapos na yan eh. Yan na yung mahirap i-dip. Kaso nahihirapan ngayon. Ang ganda na ginagawa ni Saan papunta yan? Sa baba. Okay. So walang diversion ngayon sa Lord. Naku. Ang tanong, alam kaya ng TLPH na nagamit yung diversion? Quiet lang tayo. Okay. Hindi naman tayo maririnig. Okay Okay lang. lang. Okay lang, quiet lang. Pero lamang ang may alam kasi dito.
Oo. At mukhang ito na nga yata pagkakataon nila, Umi. Oo, Oo, half ano yan? HP para dito sa Lord na ito. Ay, Pero ramdam. nandyan pa rin naman ng Omega. Wala mang diversion ay pwede naman kasing lakarin. JP Okay. with the taunts. Nangunguna na nga lang din dito sa pagsipa sila Sanford. Napakaganda naman din na pagbagsak dito. Oh! Mga skills na magagaling kay Sanchi. Andyan yung mga windblow, andun yung mga JP! windplay. Pero si JP doon sa pinakagilid ay mayroon pa rin namang immortality. Hahabol si Sanford. Medyo nangangaray dito sa deliver na damage ng Smart Omega. Si dami-dami ng mga pangyari. Ito yung round 2. Diversion play. Ang sakit naman talaga ng mga pagkabagto ni Sanji at si Cartesi. Pinupuruan na nga lang din dito si Andorio. Immortality is down. Andun yung mga windplay. Si Oheb! Nabuti, pero si Winner Oheb Richard, Winner Richard! nakaka-atras. Andyan na nga lang din yung mga items. So at Iron Play Immortality is locked out na dito para kay Super Yoshi. Pero masisipa pa nga. At Ayan na si Carl! Ayan na si Carl! ng iyang goat. At mukhang itutuloy pa nila yung laban dito dahil papasok pa si Sanji. The combo is Ang there pero tapang. nag-flicker siya palayo. Sanji makakatakas nga ba si Andorio? Hindi tatama yung stun at back off na muna. JP para kay Yoshi. Dalawang roamer ang nawala. Okay, so mauna mabuhay dito si JP. So kailangan pumusisyon ngayon ng TLPH din, pero naka-ready ngayon ng Omega para ipipilit yata nila. Medyo makunat na yung Lord. 24 minutes at may information si Sanford. Okay, umiikot na nga lang din sila dito. Carl Kizzy ay medyo makakalagpas doon sa pang-body block ni Luis dito sa Lord na sinisimulan gustong tapusin na Smart Omega. Nandiyan Hoy, na nga lang din si ang mga Carl! kable. Pero medyo napupuruhan niya na nga lang din si Oker. Andorio! Winter Crown inactivate na. Pero look at that! Andorio will still secure the Lord. Pero ang kalit nito ay ang kanyang buhay dahil aabot na siya dito ng Baby Kicks duo. Isang minuto wala si Andorio at si Okir. Lamang naman sa Lord ang Omega. Pero may chance na i-clear lang agad ito ng DLPH. Oo, grabe si Cartesi sa likod. Parang nagulantang lahat ng mga taga-barangay. But yeah, for TLPH, dito kailangan nilang kuhanin lahat ng mga resources. Medyo makunat na yung Lord. For Omega naman, lahat ng mga pwedeng gamitin pang depensa. Sino bang natira? Si Super Yoshi, si Luis, tsaka si Jom. Kailangan nilang maprotektahan si Jom. Pero sa ngayon, mukhang si Super Yoshi muna ang una magiging taya. Matatanggal na nga lang din habang si Luis ay nagba-buy time. Okay. Iniiwas yung trajectory doon ng minion na dala-dala dito ng cavalry. Pero mukhang doon na nga lang din siya madidelete. And Sanji with a kill. Regardless kung naglalakad dito yung Lord sa may bottom lane, panalo pa rin yung TLPH kasi yung timers mo, lagpas 1 minuto bago antayin sila Kuya Luis. So talagang magiging good call for a team is hero muna. We watch the replay, Bobby. Makikita na nga natin sa replay, no, yung mga TikTok timers natin ay online na rin. Grabe. Carl TC Nagwala, entering the oh. backline, nagwala. The Wind of Nature bought time dito para kay Jom. Pero yung Lord ay nakuha pa rin ni Andorio. Agarang na-trade dito ng Omega. Pero tinuloy nga dito ng TLPH yung pag-push dito in the mid lane. 30 segundos pa para kay Luis at Super Yoshi. Pero nandiyan naman yung mga pang wave clear ng Omega. Kailangan maging maingat ngayon ng Omega doon sa knock-up skill ni Ini sa Anji. Yung kanyang windstorm kasi if not, talaga may hirapan sila dumating. Wow! Pero pumili Ay! ka na agad dito. Pero yung sipa ni Sanford ay medyo kakaiba. Pero okay nga lang din ngayon. May kaiba-iba Ano ba silang kami yun? target? Pero mukhang sila pa magbabackfire ang kanilang naging plano doon. At mababawasan din sila ng isa. Kamunti ka na pero may diversion play pa. Ay! Nabasa dito ni Ay! Sanji. Ay! Nabuta si Sanji! Wala na siyang immortality! At wala na siyang kalalagyan doon kasi mabubura na nga lang Carl? din. Nandito na nga lang din si Carl TC. Joe with a free hit against Daddy JP. AOG out! At si Oheb ngayon, pinipilit labanan. Ay, Si lumalaban, Super lumalaban, Yoshi. lumalaban! At si Louis, kakayanin niya pa rin naman. Takbo hanggang may lupa. Walang lingunan to. Makakakuha pa nga ng kill dito si Oheb at makakatakas na rin. 1 minuto para kay Luis. Grabe. Si Sanji at si Sanford ay wala na rin. 20 seconds bago lumabas ang ating pang 1, 2, 3, pang 5 Lord Ayoko na na. po ng larong ito. 28 minutes in at kulang ang 2 koponan. Grabe. Ayan, 10 seconds na lang. 10 seconds for the Lord. Okay lang. Diversion na naman. Tama na. Ayan, walang mga kasalubong bigla. Teka lang hindi yata alam ni Carl. Ay! Hindi alam ni Carl to! Nandyan silang lahat! Surprise! Kahit may immortality ba siya, shutdown pa siya doon ni Jom! What a play for Smart Omega. Nabasa nila na ang ginagawa pa na ng TLPH kanina pa is hinahayaan muna nila mag-clear. Kasi nakasira na ng Torre, di ba, yung TLPH sa Oo. gitna. Yung next na pwede na sirain is yung Torre sa taas kasi may bawas na. So ang gusto mo mangyari yung opposite lane ng Lord,
doon lagi naka-flow para malayo yung hahabol Wow. doon sa next Lord na team fight. What a read coming in from Okir in Barangay Omega. Alam nila na may paparating na Fanny doon na ilagay na ang pain a 4v5 in this crucial game-breaking Lord kung saan Omega ang may hawak ngayon. Si JP nagbibigay ng vision, Okay. si Oheb nag-clear, si Sanford nandun sa may bandang likod ni Daddy JP. Ano ang gagawin ng Liquid dito? Ngayon medyo nahihirapan sila. Medyo na-knockout na si JP ng Lord. Pero okay nga lang din. Down to the 1/4 Inay! HP bar dito. Smart Omega. Pero sa pinakagilid, pumiprehit lang si Oheb. Nagkakagulo-gulo sila kasi may Luis na nangungulit na nga lang din dito. Ito yung susundan ng iba mga kabalyero. Pero habang nandito sila Meron naggugulo, may diversion play na magaganap. Pero mukhang aawat muna ng slide dito ang Smart Omega. Okay, so ngayon, mahirap ulit for Carteezy kasi nakuhanan siya ng purple buff. Yung lamang na to ng side ng Omega na 2.3k gold lead, kahit hindi na natin masyadong isipin yan kasi lamang na sila pang ilang lord na to, pang up 5. Panglima. So sobrang kunat na yan. Magta 30 minutes na tayo. Uy, Grabe. yung stocks 900. Wait, ang Mal- tagal ng laro eh. Malapit na mag-1,000 ang stacks dito ni Jome. At malapit na nga rin 68 tayo din. mag-30 minutos. One of the longest games so far, if not the longest game para dito sa Season 15. At nandyan na nga sa may bandang baba magmamarcha ang Lord na ito, ang panglimang Lord ng game number 2. Ang Barangay ay susubok magbigay ng unang talo sa TLPH. Okay, ki-clear out lang din muna dito ng TLPH ang ibang mga minion na dala-dala dito na Smart Sira agad. Omega. Agad-agad itong masisira ng Barangay. Abante lang, may isa pa mahahatak. Sabay-sabay sila nag-aangatan dito pero sabay-sabay rin sila nangangaray sa nade-deliver na damage dito ni Jome. Masakit to, The Lord! Big J is in. Yung Ay, Lord ito na na! napakasakit. Napakaganda naman talaga na setup doon ni JP. Wala na rin siyang immortality. Papasok din sila Carteezy pero babalik na rin naman. Isang masisipa dito. Nasipa! Wala na nga lang din doon sa may pinakagilid. Ay, iba pa mga Ay! members ng cavalry. Kaso nga lang si Jome may buhay pa rin naman with a double kill. Baby Cakes na lang ang natitira dito. It's Baby Cakes against the world. Buong barangay bago ang duo ng MPL ngayon. Okay, meron pang Okay. nagtipilis sa may top lane. So meron dito sa may top. Next wave. Ayan, Oheb against the Barangay. Medyo matagal-tagal pa yung mga death timers sa iba. Nahahatak pa si OF doon. Pinagtutulong-tulungan. Abante, lalaban. Ito na ang higanti ng Barangay. Si Carteezy natitira pero hindi na siya papansinin. A Smart Omega secures game number 2. Isa na namang 3-game series ang ating matutunghayan ngayong gabing ito as the Barangay